Ayan, para po sa ating unang procedure, kuha lang po muna tayo ng ating saging. Kahit anong saging ay pwede, basta't siguraduhin lang po natin na hinog na yung ating saging. Ayan, 3 peraso lang po yung ating saging yung ating gagamitin dito. Kung meron po kayong saging saba na hinog, ay pwede po yun. Ayan, so bali 3 saging po yung ating nagamit dito. So enough na ito para sa ating gagawing recipe ngayon. At pagkatapos ay dudurugin lang po natin yung ating saging. So meron na po tayo ditong pandurog na device. Pero kung meron po kayong blender or food processor ay mas maigi po yun para nga po madurog ng maigi yung ating saging. Pero kung wala naman kayo nitong device na ito, ay pwede po kayong gumamit ng tinidor. Durugin lang po natin siya ng sobrang durog na durog. Kailangan po natin siyang madurog ng maigi para pag inihalo na natin yung iba pa nating mga ingredients dito ay hindi po magbuo-buo yung ating saging. Ayan, mas maganda kung hinog na talaga yung saging para mabilis itong madurog. Pagkatapos ay kukuha lang po tayo ng ating crushed grahams. Kung wala po kayong crushed grahams ay pwede po kayong gumamit ng graham crackers na lang po and then durugin nyo na lang. So isang pack ng ating crushed grahams ang ating gagamitin dito. Ibuhos lang natin siyang lahat. At pagkatapos ay maglalagay po tayo dito ng condensed milk. Yung plain po na condensed milk yung ating gagamitin dito. Siyempre, mula sa Jersey. Ayan, buksan muna natin yung ating condensed milk. So gradually lang yung ating paglalagay ng ating condensed milk, guys. Dahan-dahan lang natin ito hanggang makuha natin yung tamang consistency. At para mas lalong sumarap at maging milky at creamy ito, maglalagay po tayo ng chocolate chips. So option na lang po yung ating chocolate chips, guys. Kung hindi nyo bet, pwede nang hindi lagyan. Pero kung wala kayong chocolate chips, pwede kayong maglagay ng mani or cheese. Depende yan kung babagay dyan. Damihan natin yung ating chocolate chips para mas lalong sumarap. And then mix lang po natin siya. Ayan, hindi po natin ibinuhos lahat ng ating condensed milk. Tansyahin lang po natin siya hanggang sa maging sticky na nga yung ating mixture. And then pagkatapos dito ay dahan-dahan na po natin ilagay yung ating condensed milk. Ayan guys, kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na po dahil malapit na po natin ma-reach yung ating 300,000 subscribers. At sa ating Facebook page, meron po tayong pag-giveaway. Like and follow nyo na po yung Happy Tummy by RD. Ayan, haluin lang po natin siya ng maigi. So bali yung ating nalagay dito na condensed milk ay 1 cup. Pero tansya-tansyahin nyo lang guys hanggang sa maging ganyan na po ang kanyang texture. Ayan, pagkatapos ito, set aside lang muna natin siya. And then, mag-prepare muna tayo para sa ating coating. Siguraduhin lang po natin na malinis po yung ating kamay bago tayo mag-coat. So ito lang muna yung ating mga ingredients. So meron po tayo ditong sprinkles. Pero nakadepende po sa inyo kung anong available sa inyo na pwedeng ipang-coat. Meron din po tayo ditong sesame seeds. Ayan, pwede po kayong gumamit ng crushed grahams or yung powdered milk. So meron lang po tayo ditong ice cream scooper. Yung pinakamaliit po na ice cream scooper yung ating gagamitin para po patas yung ating mga sizes. Scoop lang natin siya. Pagkatapos ay bibilugin natin gamit yung ating kamay. Siguraduhin lang po natin na naghugas po tayo ng ating kamay para maging malinis lang po tayo.
And then, i-coat lang natin ito dun sa ating sprinkles at sa ating sesame seeds. Ayan guys, so sabi ko nga kanina, nakadepende sa iyo kung anong gusto mo yung ipang-coat. Pwede po kayong gumamit dito ng crushed grahams, desiccated coconut, powdered milk, or powdered sugar. Nakadepende po yan sa inyo. Ayan, kung meron po kayong marshmallow, pwede po kayong maglagay sa gitna kung magnenegosyo po kayo para medyo lumaki at madami ang iyong magawa. Pwede din kayong maglagay ng cheese sa gitna or chocolate, nakadepende rin po yan sa inyo. Ayan, para sa ating complete list of ingredients, ay inilalagay po natin yan sa ating description box at sa ating comment section. So ito na nga guys, palamigin lang muna natin siya para mas lalong sumarap at ilagay natin sa ating freezer ng 2 hours or sa ating chiller ng overnight bago natin siyang ibenta. So ito na nga guys, ang ating napakasarap, the banana graham balls. Ayan, bawat isa ay pwede mo itong ibenta ng 5 to 10 pesos, pero depende po yan sa marketing mo at depende na rin sa gastos mo. Maraming salamat sa panonood guys. I hope ay meron po na naman kayong natutunan dito sa ating mga recipe. At ayan go guys, meron po tayong pag-giveaway at the end of the month. Magpapa-air fryer din po ulit tayo. Kaya keep on liking and subscribing sa ating mga Facebook page at sa ating YouTube channel. So thank you for watching. Stay safe, God bless, and see you again on our next recipe.